The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus, but the Pharisees and the scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them Jesus addressed this parable. A man had two sons. The younger son said to his father, "Father, give me the share of your estate that should come to me." So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant place and a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who set him to his farm to tend the swine, and so longed to eat his fill on the pans on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, "How many of my father's hired workers have more than enough food to eat, but here I am, dying from hunger. I shall get up, go to my father, and I shall say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers.' So he got up and went back to his father. While he was still on a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son.' But his father ordered his servants, 'Quickly, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fatted calf and slaughter it. Then let us rejoice with a feast, because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found.' Then the celebration began. Now the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, 'Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound.' He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, 'Look, all these years I served you, but not once did I disobey your orders. You never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf.' The father said to him, 'My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But we must celebrate and rejoice. Your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found.'" My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Good morning, my dear friends. Let us not talk about morality from the perspective of the Gospel. Let us not talk about kung sino may kasalanan. Let us just talk about practical inheritance, mana. Maybe I would like to
put a title from this. Ang title siguro ng reflection natin, The Inheritance. Ang mana. Let us look at the inheritance from the perspective of the younger son. Yung bunso. I could also look at this from the perspective of the framework of financial management or personal finance management. And how you handle your money or your inheritance or your resources. Una po, the model of the younger son. He's a model of financial failure. If you want to be broke, follow the model of the younger son. Why? Una, yung tinatawag nilang advance mentality. Nag-a-advance. Advance. Credit. Una muna, utang. Iyon na muna. Use now, pay later. The concept of, hindi pa ngayon, pero iuna muna yung the pleasure of it. And then you pay later. Anong ginawa niya sa mana niya? Naghintay pa siya? Did he wait? Did he wait for the right time na ibibigay sa kanya ng tatay niya ang mana niya? No. Ang mentality ng bunsong anak, advance. Father, may I receive the inheritance of the estate that should come to me. Ha? Hindi pa man dapat kinuha na niya. Meron pa nagtatrabaho parating bale, advance. Okay lang kung emergency, no? Okay lang kung kailangan na kailangan. Kung minsan, if you put it in more modern terms, yung tinatawag nilang credit card mentality. Alam niyo, credit card, ang sarap gamitin. Hanapin mo ako, pigas-gas-gas-gas miya mo. Walang effort. Gas-gas miya mo, nga nang mako. At ikang gagas-gas ka, nga credit card. And you know, if you are a good businessman, you know how to use your credit card, isn't it? Una, nagke-credit card tayo because we don't want to bring a lot of cash. That is not practical. Kung may bibiling ka ng 20,000 pesos na equipment, you don't have to bring the cash. That is not safe. Bring a credit card. Yung magaling na negosyante, they know how to use credit card for the advantage of their business dahil they could delay payment but business is really being supplied with the necessary equipments. But that is good. You know how to use advance the credit. But this son, he used advanced credit from his inheritance for no reason, only for his own pleasure. When we do not know how to wait for the right time, we will be doomed to be broke. Yung mga bata, kung minsan meron silang inihingi, Dad, pwedeng yun na muna yung kotse ko bago graduation. Anak, hintayin mo na muna mag-graduate ka. O pag panahon na ng may trabaho ka na, it might even be the cause of the reason na hindi ka natapos dahil maraming nakikisakay sa'yo at maraming kang sinasakay. Don't be advanced in terms of the benefit. Wait for the right time. Mga parents, pag may ina-advance yung mga anak nyo, hindi pa dapat, sabihin mo, hintayin mo ang tamang panahon. Another practical point of the failure of the younger son, he was spending, but he had no income. Gumagastos siya, walang pumapasok. Kahit na malaki yung isang bundok ang pera mo, pag gumagastos ka, walang pumapasok. I tell you, in the long run, in due time, ang gastos kasi, ang tawag dyan parang snowball. It accumulates. It grows. Pag lumalaki yung gastos, napapansin mo, lalong lumalaki. In the long run, it will catch up. Okay lang may gastos, but be conscious
kung meron ding pumapasok. Be practical with the Lord's graces given to us. Another point of failure of the bunso, he forgot his family. Nung masa sa kanya na lahat yung pera, iniwanan niya ang kanyang pamilya. Gusto mong maging financially broke? Maraming ganyang kwento. Nung magkaroon siya ng pera, na-promote sa opisina, malaki na yung kanyang sweldo, iniwanan niya ang kanyang pamilya. Nakalimutan niya ang kanyang asawa. Nakalimutan niya yung bahay nila. Minsan hindi na umuwi. Madalas yung may seminar na wala naman. Tsaka overtime na wala naman. And you know, in the long run, if that lifestyle is continued, he will not only lose the money, even his position, even his family. Okay lang that you live. Kamukha niya, he went to another country. Maraming taong nagpupunta sa ibang bansa. Not for good time, like the younger son, but for them to work. Maraming nag-abroad para magandang kinabukasan ng pamilya. Pero ito, hindi lang po nag-abroad para magsarili siya. Magiging on his own, literally. These are points on how to become a financial failure. I would like to tell you, my dear friends, kung minsan, ano ba naman yung pagsisimba natin? Ba't nagsisimba pa kayo? Ano ba yan? Pabanal-banal? Gudi-gudi? Para mukha kayong nagdarasal? No. In fact, our religious and Christian values and our Christian faith would lead us to manage our business and our even personal domestic finances safeguarded by our basic values. Ano po yung mga values natin that helps even your life? Hindi lang yung kabanalan, pati yung the right way of not losing the graces given to us. Ano po yan? Simple. Our sense of love for family. Simplicity. You don't have to buy the most expensive car if you don't need it or you cannot afford it. You don't have to compare yourself with others. Sense of patience. Wait for the right time. Darating yung panahon, anak, mabibili din natin yan. Pero wag ngayon. The value of avoiding sins that would lead to bankruptcy. I believe the younger son, na-bankrupt po siya. Na-bankrupt siya financially. I believe when he was alone, na-bankrupt siya emotionally. And even he was maybe spiritually broke. He was a victim of his own decisions. May I ask you, may kilala ba kayong taong from riches to desolation? Ang yaman-yaman niya, and then this time, he was in dire need. Good time na good time siya. Lahat ng mga bisyo sa kanya. Tapos ngayon, lumalapit sa'yo, pwedeng mandam, pwedeng pasaop. Nakipag-reunion na ba kayo sa klase? Yung class reunion? Maraming class reunion ngayon eh. Dahil sa Facebook. No? Reunion. Minsan, nakita ko isang nagre-reunion, isang lamesa. More than 70 years old lahat. Siguro sa Facebook yan. Nung nagbayad sila, bayad lang yata. Kala ko, kukunin yung wallet, kukunin lang pala yung senior citizen nila lahat. 25 yata senior citizen. So, sinasabi ko, nag-reunion na ba kayo? Pagkatapos yung nag-reunion, inahabol kayo ng isang kaklase mo, pwedeng mandam. To be broke sometimes is not because malas lang o hindi ka tinulungan, but because you did not take good care of the graces you inherited. There are sins that led it to that. Sins also lead to financial and material poverty. Meron ba kayong kilalang dati-dating ang yaman-yaman, ngayon walang-wala?
because of reasons of bisyo or kasalanan or tinalikuran ng pamilya. Ngayon, pati pamilya, wala na siyang uwian. May kilala ko, sa kakakasino, kasino. Hindi lang nagkakasino para lang yung parang malibang lang. Hindi, yung kakasino talaga, na-addict siya. Sa kakasino siya, ngayon po, milyonaryo na siya. Milyonaryo siya dahil sa kasino. Hindi utang. Dati siyang bilyonaryo. Ngayon, milyonaryo na lang. Maybe after some time, broke na rin. Hindi ka mananalo dyan. The first son, from the wealth of his inheritance to an experience of failure. The failure model. Ang tawag ko dyan, the lost inheritance. Let us go to the second, the elder son. The elder son is an image of success. Success. Yes. Very proud. Do you want to be successful financially? Ang mana mo? Be like the elder son. Ano ginawa ng elder son? He was working late. Nag-good time na yung tatay tsaka nan. Mag-feast na sila. Saan siya? Saan po yung elder son? At yung marangle. He was there at the field. Still working. Overtime. Work hard. Hindi bang yun? He was quite practical in usage of the material things he has. Ano sabi niya? Father, even a goat I never use with my friends to celebrate. Nakita nyo? Siguro ang dami niyang kambing. Daming kambing, pero hindi man siya gumamit ng isang kambing, hindi man nag-good time with his friends. He wasted no resources. Do you want to be successful? Don't use far beyond what you can earn. In fact, maybe this practical experience of making his inheritance bigger. Also, he worked hard. May kaibigan ako, mga last month, sabi niya, Father, di ba nung bata tayo, we grew up yung age natin, pataas. Di ba? We grew up in what they call Spartan-like training. Alam niyo po yung Spartan? Hindi po yung tsinelas na Spartan. Yung Spartan na, yung mga matitinding mga lalaki yung 300, yung mga Greek fighters. Spartan-like training. Ha? Ano po yun? Yung Spartan-like training. You become tough, you become disciplined, you become hard and strong, and you can take hard work. Spartan-like training. Di ba tayo? Nung bata tayo, di ba, wala man mineral water? Kaya mong poso. Sige, poso. Wala man tayong tablet. Wala man tayong internet. Wala man tayong yaya. Tayo lang nagtatrabaho. I remember, during our days, ang nanay ko yung nagluluto. Mga kapatid ko, kami, lalaki lahat. Kaming assistant ng nanay ko. Pag piyesta, ang nanay ko nagluluto. Kami yung nagpa-prepare ng kanyang food. Ng kanyang menu. Kami yung kasama niyang naglalaba. Siya yung naglalaba, kami yung nagsasampay. Siya yung nagwawash na may sabon, kami yung nagre-rinse. Magagaling kami nun. Nilalaro namin yung pag nagluluto. Minsan, sabi ng nanay ko sa kapatid ko, si Kaloy, Kaloy, bugbugan mo la rin ng bangus. Gagawin niyang Arellano. Si Kaloy, bata pa lang, binugbog niya po yung bangus. Bigbugan rin bangus. Galit na galit yung nanay ko. Kasi di ba, bubugbugan para algawan mo ng Arellano, di ba? Yang binyen ng Kaloy din bangus, mengal wala mata, mengas paksa, mengal pusitla. That is how we grew up. We were hands-on. We were not babied as to the point na we lost our own capacities to do what we can do. It was tough when we were young. Walang seatbelt yung mga jeep noon. And we were just playing simple toys. Wala pang electronic toys. Madalang lang. But we enjoyed our life. And it prepared us to more difficult times. Our tough
Spartan-like growing years. I think this is the elder son. This is the story of success. Kaya yung mga tao who went through difficult times, today is very easy. Very, very easy. Minsan, yung bata daw, basta kakain lang siya, basta may pagkain, okay na, Father. The rest will follow. Walang tutor, walang service. Di ba ngayon, mga bata ayaw naglalakad, sineservice. Everything is given to them. Hindi naghugas ng plato, pero kumakain. Hindi naglalaba, pero ang porma-porma. May sinasabi ko lang, yung, when we were young, to be tough would also lead you to see how easy life is today. Kaya lang, let us see. Let us compare the two. The one is a financial failure. The other, inherited, made it grow. He did not use them. He did not waste them. He made them, nurtured them to grow and to expand. But I would like to use the title for the second part is, if one is lost inheritance, the other is unused inheritance. Hindi niya ginamit. May mana siya, pinalaki niya, pinalago niya, dumami. Look, all these years I serve you. Not once did I disobey your orders, but you never gave me even a goat to feast on with my friends. Nakita nyo? It was unused. Hindi na ginamit ang kanyang manang. Pinalago niya, pinalaki, ang laki-laki ng savings niya, pero wala siyang ginamit. It was also wasted, isn't it? Why? Tingnan niyo po siya. Hindi pareho yung bunso at saka yung panganay, pero may pareho sila. The one is broke, but he was unhappy. Di ba? Malungkot yung bunsong anak, tama? Yung panganay na anak, masaya ba siya? Masaya ba siya? Hindi. Both something is missing in their inheritance. One had everything, the elder. One lost everything. But both of them are unhappy. Pwede ka palang ganun, no? Pwede ka palang broke na broke. Of course, hindi ka masaya. Pwede naman palang mayaman na mayaman ka, sa'yo lahat, hardworking ka, hardworking, masipag, matipid. Nasa'yo lahat, pero hindi masaya. Pwede yun? Pwede? May kilala ba kayong mayaman na mayaman? Hindi gumagastos? Mayaman na mayaman, ang ginagamit pa niya yung mga sabi nga, yung mga giveaway na libre yung mga ganon, yung stubs ganon. Mayaman na yaman, hindi gumagastos, pero hindi siya masaya. May kilala kayong ganon? Ako meron. Ang gospel, yung panganay. He was so wealthy, he had everything, but he was unhappy. Rich, but angry. Mayaman siya, pero galit na galit siya. Galit na galit siya sa kapatid niya. Galit din siya sa tatay niya. Ayaw niyang umuwi. Sabi niya sa Kapampangan, kanina Kapampangan yung misa, ni misan eda kape sakita na lub. Yan ang sinabi niya sa tatay niya. Pero siya, masakit siya lub. He was rich and yet unhappy. And he was bitter. May hugot. Ang anak mong yan. Nakita mo? Ang anak mong yan. Siguro, kahit nung wala yung kapatid niya, galit na galit sa kapatid niya. May hugot at may kasamang ngit-ngit. May kaibigan po ako. Kinukwento niya yung aso niya. Father, sabi niya, yung aso ko, anemic. Anemic yung aso ko. Oh, is there such a thing as anemic na aso? Sabi ko, oh, Father, yung aso ko, anemic. Ang putla-putla. Yan, hindi na makatayo. Siguro nahihilo niyan. Mahina yung katawan. Bakit? Sabi ko, ba't naging anemic yung aso mo? Kulang siya sa tulog, sabi. Ay, hindi natutulog yung aso mo. Anong problema niya? Ba't di siya matulog? Wala nang problema yung aso, di ba?
Sabi niya, kasi yung kapitbahay namin may pusa. So, the whole night, ang ginagawa ng aso namin, tinataholan niya yung pusa doon sa katabi. Eh yung pusa, wala naman, hindi naman siya nilalabanan, hindi naman siya pinapatulan. Hindi ba pusa yung palakad-lakad lang siya dyan sa may bako, dumi siya sa air. Napupuyat yung aso. Anemic na anemic. Puyat na puyat. Kawawa yung aso. Yung pusa, ganyan-ganyan yung pusa. Alam niyo, natawa ko doon. Pwede pala yun, no? Ma-anemic yung aso dahil sa may pusang kapitbahay. Nakakatawa, ne? Pero sa mga tao, marami din anemic. Hindi nakakatulog. Dahil iniisip nila yung kapitbahay nila. Dahil galit sila sa isang tao. Natutulog na masarap yung ibang tao, ikaw hindi ka natutulog. Bakit? Marami kang iniisip. Marami kang problema na hindi mo naman dapat din pinoproblema. Ba't mo sila iniisip? Hindi ka naman nila iniisip. Di ba? Ganyan yung panganay na anak. Anemic siya. Bakit? He works hard, he works overtime, pero puno ng galit sa kanyang kapatid, sa kanyang tatay. And then, these resentments maybe would not even give him the joy of life. Maybe there's a third inheritance we have to discuss. Manang una, nawala. Kalawang mana, hindi nagamit. Hindi pa masaya. Let us talk about the father. They miss the real inheritance. The second inheritance, ang tatay nila. If they were just like their father, I think they could be happier. It does not matter anymore kung mayaman na mayaman ka, konti lang, o alos wala. What is important is we have the life of the father, the values of the father. May I ask you, ano ang kayamanan ng tatay? Ano ang kayamanan nitong magulang? The wealth of the father are his sons. Ang kayamanan ng tatay, ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Nakita niyo yung mga bata, ang problema nila, barkada ko, ang kambing, ang potted cup, ang mana ko, ang sakin, ang akin. Pero the father, his happiness is about his children. Let us rejoice. Your brother is here. Let us celebrate. He is back. Come, my son. Yung isa, sinalubong niya, umuwi. Yung isa, sinalubong niya, ayaw umuwi. Come, let us celebrate our home. We have everything. We miss the point sometimes when we forget that one of the greatest gifts that we can ever receive is the way how you were loved. Na mahal kayo ng magulang ninyo. Huwag niyo nang tignan yung brand ng sapatos nyo, kung anong brand ng cellphone nyo, kung anong brand ng laptop mo, o kung saan nag-aaral. But know that you are loved. And that is the greatest inheritance you can celebrate. The values of the father. Medyo muna po tayo. Mag-break muna tayo. Mag-showbiz muna tayo. Kilala niyo po si Jackie Chan. Si Jackie Chan. Galing yung Jackie Chan. Yan. Alam niyo po, isa sa pinakamayaman na Chinese actor, si Jackie Chan. Dito sa St. Jude, meron ding Jackie Chan. Malaki lang yung Chan. Kaya Jackie Chan. Malaki ng Chan. Pero si Jackie Chan, yan talagang sigurado ng artista yan. Alam niyo po, he was so rich that 2011, he was given an international award for his acting and movie. He made the pledge. Sabi niya, I will donate half of my belongings and wealth to charitable foundations. Ang kalahati ng kanyang kayamanan, ipapamana niya sa mga charities for scholarship, for the poor, for the sick. Wow. And yet, sabi niya, the other half, I will not give to my son. Ang pangalan ng anak niya, JC. Taka naman ako. And I read on. Sabi niya, if he's capable of making his own money, then his money is, he owns that. Kung marunong umanap ng pera ang anak ko, dahil artista rin yung anak niya, then sa kanya yung pera niya. May pera siya. But if he cannot handle and manage his own money, he will just be wasting my money. Nakita niyo po yung logic niya?
Kung yung anak ko may pera siya at hindi niya alam kung paano hawakan yung pera niya, what makes me sure na yung perang ibibigay ko sa kanya galing sa akin na hindi niya pinagpaguran, he will also manage it well. Very practical sa Jackie Chan eh. Even for you children, show your parents you can manage your own graces before you feel that you are righteous to receive your own wealth and your own grace. Magtapos na po ako. Medyo humaba po yung recollection natin. Di ba meron tayong mga kasabihan, tayong mga Kapampangan at Filipino? Kasi yung English version ng gospel natin, inheritance. Inheritance. It's all about material things, di ba? Lupa, pera, properties, estate. Pero sa mga Kapampangan, pag baby pa lang yung manang-mana ya kantata na. Mana na yung kantata na, yung ugali na. Kawangis na yung tata na, maragulyaro. Physical pa lang yan, ha? Manang-mana sa tatay niya, sipag na. Ikuha yung pengari na, kaganaka na, kaugali na yung tata na. I think this is the value that we are talking about. Kilala niyo po yung isang pinakamayaman na tao sa mundo? Si Warren Buffett. Buffett, tama ba? Si Warren Buffett, he's the wealthiest man in the world. Sometimes it's Bill Gates, sometimes siya. Ganyanan lang siya. He owns a lot. Coca-Cola, he owns internationally half of it. And he's very rich. Did you know that he did not give all his belongings to his children? Or these children are not even expecting to inherit these billions? His father only gave them a respectable amount when they graduated. Now, his children, they are on their own. Meron siyang isang anak. Ang pangalan niya, Peter Buffett. Si Peter Buffett, he's a hardworking musician. Musician po siya, composer. He's a musician sa orchestra. He's also an author of a book. Ano sabi niya when he described his father? I watched someone who transferred values to me, not wealth. Ang pinamana sa akin ng aking ama kung ano yung tapat ko talagang bigyan ng halaga. Hindi pera. Sa bahay nila daw, money followed, but it never led. Ang pera hindi yung nagli-lead sa kanila. Ang pera sumusunod na lang sa kanila. Because in that relationship, sabi niya, I thank my father. He did not waste my life. Hindi sinayang ng tatay ko ang buhay ko. He allowed me to discover what I can do best. He's a musician. And every day, I have to write my songs. I have to play my music to earn my day. And I am very grateful. My life is meaningful and fulfilled. I could contribute to my family and to my society. And I gave identity to His grace that I have. From failure to success to fulfillment. I pray for you success and fulfillment in life. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.